RSG. Kasi definitely RSG is a very systematic team, right? In terms of drafting, kung para sila maglaro. Para na i-disrupt yung chaos na binibigay sa kanila ng Smart Omega. Medyo by the book din kasi yung, again, yung drafting, no? So, nga sinasabi ni Chantel. So, mahirap lumabas dun sa order. Aside ng order ni Hylos, no? Mahirap lumabas sa systematic way of, composing your lineup. Now, Smart Omega, again, blue side, ang hawak nila. Yung Roger open, wala Edith. Yung Kabayo ay open pa rin. Di natin sure kung ibabanto ng RSG. Pero syempre, as always, red side, chip, 100% ban. Juicin din nasama sa mga binandito ng RSG Philippines that they used in game number 1. But then, unfortunately, hindi yun naging super effective because of the surprise picks from OMG. Pero ikaw naman, JV, ano pang mga heroes na ina-expect mo makikita both sa ating banning phase and in the picking phase? Sa tingin ko po, Hylos, possible mo ba? So, Laban na nga. then, pwede po Roger, if ever. Or, Oh, Roger daw. Or Ling? Ling, Harris. Harry. O yung uno, dami na open. Harry. Hindi mag-focus tayo kung madami na open. Well, to be fair, para ma-counter nila sa next na 2 picks, yung makukuha dito ng RSG. Kung ikaw nasa side ng RSJP, anong pangka-counter mo dito sa Phobius? sa XP lane po, sa tingin ko po, Ano ba yan? Ako? Hindi specific na counter, ano lang kukuhanin, ganun. Oo. Dahil sa roamer, kunwari roamer ka. kung roamer po kasi pag may Pobayos lagi akong nag-grok or Grok. Mali natin, Grok. Well, favorite din na light yung Grok. For sure. Dati, lalo Pwede, yung mga, nung setter, anong panahon talaga na hari yung mga setter sa Land of Dawn. Talagang talamak yung mga Grok. Harry. Ay nga, uff, grabe. Nakuha nila yung mga ano. Ang sakit sa bangs. Oo, ang taas na agad ng damage output dito ng RSG. So, mabilis na Moskov and Aurora. Grabe yung blitz draft, ha? Julia. Grabe yung blitz draft. Kung ano ka Galit yung naman mga draft kanina, no? natin, ha? Biglang, medyo matagal yung game 1 eh. Ngayon, Oo. sagot-sagot talaga. Ang ganda, ito na nga eh. Si Kelra, meron siyang thoughts on Chaknu via tiebreaker time. Sinabi niya, paano ba boss si Kelra? Tingin ko, pinakaunang nabago niya is yung outside the game na ugali. Ayun siguro yung pinaka-key para gumanda pa yung performance niya. Oh, from a long-time teammate. Yes. Two old friends. But then, the Jawhead will be picked by RSG Philippines na ina-expect naman natin na makikita nito. Ngayon, JV, OMG, no? Dahil may katapat kang Jawhead, kung ikaw yung roamer tas Jawhead yung katapat mo, ano yung gugustuhin mong piliin as a roamer? dito po siguro mag-stick ako sa utility if ever. Then, medyo mahirap po pala sa utility since Pobayos lang po yung possible na front. Yeah. So, may mga tanky po na hero siguro para sa akin. Yeah, so tanky heroes like the Minotaur, the Ruby, even possibility pa yon. Even Groknu. the Groknu. Kasi nga naman, sabi ni JV kanina, favorite niya mag-Grok. Kaya, wala na yung tig. Wala na yung Pero tig. maganda yata yung, yung Ruby sa Omega. Kaso medyo, malambot somehow. Si Wanwan. Si Wanwan daw yung nasa kaliwa kanina. Yeah, right now, Ay, medyo ayun, madami pang... Chak Mambo. Madami pang open for both of the teams. So I think Rome na lang and mid lane yung inaantay. But then for OMG, pwede pa din naman yung Julian na i-flex into the mid lane. Maganda itong ganda itong, alam mo yung Smart Omega, ever since na nag-start yung regular season natin, yung drafting style nila, very well covered. Parang Gatot gatot mamba. Mamba. Pwede. O, yun yan. Ano yan? Yung kamukha ni ni Zanford. Shoutouts kay Ray Ash, yung meme lord. Meme lord ng community. Pero nga, going back, very well covered lagi yung draft ng Smart Omega. Even in this game, yung Angela, marami nagsabi yung Angela medyo nasa weird spot ngayon. Pag nilagay mo sa mid, parang hindi ganun kaganda yung rotation. Pero dahil hawak din kasi ng RSG, yung Ling, you don't want to give Irad a good time on the Ling. Actually, kahit sinong Ling user. Basta binigyan mo ng Angela, parang ang sarap kasi mag-Ling eh. Yeah, kaya nga, Oh, yan. yung Ruby. JB, wala na yung Ruby. JB. Anong next Ayun natin? na. Anong next natin? Kufra. Pwede po, Ofra or Grok. Magagatot kaya ulit sila dito, what do you think? Tingin mo gatot. Possible po, gatot ulit since Or napull off naman po nila yung Pobayos and gatot last game. Kaso Oo nga parang, naman. oo nga, tingnan natin kung ganun yung gagawin or mag-grok na talaga. Kumbaga, ang sinasabi ni JB dito, why fix something that is not broken? Broken. Oo. Tingin ko Valentina pwede. Valentina, Zask, or Louie. RSG? Yes, for RSG Philippines. Promise? Kailangan nila na isa pang anchor nila. Like, Zask. Kasi yung Zask, hindi na siya, pagka medyo mabagal na siya yung pacing niya ngayon as compared to how other teams play recently na pabilisan. Yan, hindi kasi siya, yung type ng mage na nakakapag-commit kagad sa mga burst, mga Yeah. kill. It's more of like a macro, DPS. team-fight-oriented mage. Pero magsasas pa rin. O kasi kailangan nila na anchor eh. Kailangan nila nasa gitna. Kasi magalaw yung Jawhead. Kaso So- kulang sila sa burst. Kulit sa burst. Grok. JV, Grok na ba to? Sana po.
Sana. po. Ano, lembot, grab na. Ay! Ulit, guys! And Lilia pa din. Jungle lang yung nagbago. Sabi kasi So, ng Dory, walang Nolan eh. Yeah, and again, dito pumapasok yung why fix something that's not broken. And hindi pa nakakahanap ng pang-counter ang RC Philippines with this Export. exact lineup of OMG. So definitely, pwede pa nilang i-capitalize yung fact na unknown pa how to be able to go up against this lineup. Parang ano pala no, part ng Export. part ng strategy ng Omega na late talaga yung last 2 picks kasi hindi na nila mababago kung ano yung function ng First Zask. yeah. Pwede kasi sana silang lumikot pa ng ibang mage. Yeah. Ang nagkataon. Ang risk lang siguro nun, baka mamaya kunin ng Omega yung ano, Yung yung Zask. And medyo mahirap magling harit kapag may kalaban ang Zask. So XP, yung kulang ng RSG, unless i-XP tong Johan. Kay Isla ulit, Binigay Zask. ko. Usual. Oh! Lapo. Si Kuya Elmer. Elmer's glue. Tama. Well, okay lang yung glue kasi wala namang makakapag-burst down and walang Vexana / Feramis na makakapag-split. But then, JV, what do you think of this draft between OMG and RSG right now? Sa tingin ko po, ang ganda po ulit ng draft ng Omega. If hindi man siya masolusyonan ng RSG ulit, so magsasuffer po ulit sila dito when it comes to mid-game. Kasi yun yung nangyari last game, so kailangan nilang tandaan yung nangyari last game para masolusyonan nila ngayong game na to, which is talagang Welcome to game number 2 of our last series tonight. It's Omega kontra sa RSG. Nakakuha na ng isang malupitang panalo ang Omega. Ang tanong, mananatili bang 100% ang Gatot Kacha matapos ang game na to? Kabang-kabang to, 4-man flicker ang isasagot na dito ng RSG Philippines against sa isang Gatot Kacha. Nakita natin yung performance ng game number 1. Ang hirap maghanap ng solusyon kapag nakatalo na with the Avatar of the Guardian. Pero nung early to mid, parang palag-palag din naman ng RSG nun, no? Parang kaya pa rin ma-burst eh. Kaya pa rin na makapalag. Pero at some point in towards the late game, doon sa game number 1, kapag tumalon na sa likod, parang nagiging pain na nga lang yung harap eh. Parang hinihingi nila na mag-back kayo please para pumasok si Chaknu. Tsaka nakita natin, no, nakaipon na, lock item na itong si Kusei. Pero yung isang team fight na yun, yung pinakahuling team fight, hindi niya naihampas lahat ng mga golds na pinagpuyatan niya, pinagpaguran niya dahil nga doon sa Avatar of the Guardian in yung taunt from this Gatot Kacha. And now RSG Philippines naman sasagot sila dito ng isang Jawhead na makulit din, anti-assassin na roam. Bukod sa anti-assassin, isa rin to sa mga specific na pang-counter talaga ng Julian. Yung pag-level 3 ng Julian, masakit na yung level 2, pero Flicker Bird dito kay Light. Mabilisan ng Blake. Doon! Enforcement kagad para dito kay Andoryu habang Tempest of Blade from Irad. Kakayanin niya makatakas doon. Ukir, ang baba na rin ng buhay niya. Pero habol pa, hindi tumama yung knock-up. Inyong elepante ni Andoryu ay hindi kumonekta. Napakaganda ng choice doon ni Andoryu. Went for the upgraded side. Yung umiikot-ikot, yung may wolf na binabato. Kasi ang hapde parang ganyan. Aroy ko po si Nibor. Kailangan niyang Sabay. And the retribution ay ginamit para sa slow. At nakadalawa na kaagad si Andoryu. Grabe yung power spike talaga ng isang Julian. Nakuha niya agad ang isa sa mga win conditions when you're playing the Julian. Get an early kill. Hindi lamang early kills. Dalawa pa yun. Nakadalawa na kaagad. Andoryu ay narito at ilalayo niya muna. Pero si Jack Boy nakakuha ng kill. Pero nasa rin yung dominant set. Habang pasok din dito si Irad. Si Irad na makakuha ng turtle na yun. Layo muna. Itong si Andoryu. Isinuko na nila yung pagong. And napakaganda ng entry doon ni Aqua with the Dominator's Descent, giving enough space, sakto lang, na makalusot doon si Irad and take away the turtle with the Retribution Steal. Pero kailangan niya muna mag-ingat ng konti, kaya naman nakabantay si Light sa purple buff niya. Yeah. Alam naman natin, pag lingga, parang turtle na sa'yo ang purple buff. Sobrang importante talaga niya. No? Actually, ang ganda nga ng ginagawa nila dito, no? Hindi na hiyahayaan na may kahit sino man from Smart Omega na sumilip doon. Speaking of pagsilip, binato rin din si Pat de Jom para lang makita kung nagpo-purple buff pa ba. Itong si Irad. Information is everything talaga na po ito, and hindi rin mananakaw ang green camp na yon. So far, Omega keeping all of their camps. The same could be said para dito sa RSG Philippines. Mukhang pahinga na naman tayo bago magkaroon ng objective fight. Ang sakit ng tuhog doon, yung Defiant Sword from Irad. Pero ang kailangan natin tutukan dito ay yung bakbakan dito sa top lane. Medyo matagal na rin nung huli tayo nakakita ng isang glue. Oo. Pero gaano ba ka-effective itong glue na to against the Povius, diba? Pag Pobius kasi gusto mo dumidikit ka. And the answer is also the same. Para dito kay Nibor, pag glue ka, gusto mo din na Oo nga. dumidikit ka. Si Kuya Elver. Kaya nga parang okay lang eh. Kesa naman maghampasan sila kung makikita nyo yung minimap. No? Parang hindi na lang sila naghahampasan. Ala na. Parehas na lang tayong maging healthy kapag may laban na. Pinag-aaway-away na lang yung barangay at saka yung yung Raiders dun sa may bandang itaas, yung mga minions doon. But then again, 20 seconds para sa next na objective, which is the turtle. Ayan. Di ba wala na sila pakialam? Sige, pag-away-awayin yung mga minions na yan. POB, isa kang XP laner. Ganyan lang makikita mo. Kaya ang nakakatuwa dito is
naiintindihan nila kapag nagsapakan sila, it's either maririsk pa dahil lumalapit ka o hindi ka makakapag-farm. So far, mukhang turtle na ang ating sunod na bakbakan na matutunghayan sa laban na to. Omega ang magsisimula at mukhang burst na agad ang call nila. Yun nga at ang magiging call yung Tony From at Jack Mamba. Pero pwede siya ihati si Johnny Knight habang napa-shot, napasapatos na rin. Itong si O'Kill, si makakuha ng turtle na yun. Wala iba kundi si Andorius sa may Abbot of the Guardian. Naisama pa nga. Dito si Nibor nasampahan doon sa may bandang likod. At si Atoy Aray mamamatay din. Andorio, kaya niya bang kunin? Hindi. Kasi napassplit-split na rin itong si Nibor. Overall, a big win para sa RSG. Hindi lamang nila nakuha yung turtle, nakakuha pa nila yung mga kill. At kung mapapansin nyo, no, ganun pala yun. Kapag nasapian na si Jack Mamba at lumipad, kasama ka sa flight ni Bor. Iniangkas dito si si Nibor. Pero ang ganda nun kasi again may ticks din ng damage kasi yun, di ba kapag nag-split ka, nakasampa ka na kung sino man ang magiging target mo at ngayon ang ganda ng zone ni Light. At kakayanin ba niyang depensa nito ni Bor versus Atoy R. Ayun na nga, Ayun na. namatay yung range minion doon at naging matagumpay ang pagdepensa ni Atoy R. Atoy R going in for the 2v1. Hindi man niya masyadong nabawasan yung hindi naman yun yung goal. Yep. Kung ba ang goal lang doon ay talagang maklear yung minions at maprotektahan ng kanyang tore. Pero kung hindi pa tapos ang pag-atake ng RSG around that top lane at sa bottom lane naman ay may sagot ang Omega. May trading sila na gagawin, 2v1, kaya ba nilang tibayan? Kasi si Irad, naramdaman niya yung mga hampas, Luya Betubo dito ni Atoy R. Ngayon, meron pa ring siege minion. And before, eto na naman. Ali hampas na naman Okay, to. tol, parang gusto kong pag-usapan kung anong kinain mo kanina. Ano ba, almusal mo kanina? Ayan, Ano oh. ba yung mga inom mo ng tubig? Sige, mga awit ang mga kamay nyo kaka-attack button dyan. Oh. May nangyayari na ba? O yan, meron na! Ayun na, tumama rin yung si Badon, sama si Jom, and si Andorio with the knock-up. At last muna dito si Rad. 2v4 ang magiging sitwasyon, flicker out from Light. Pero nakasama pa rin itong sinibot, magtutulong-tulong siya. Apat na members dito. Oh! Sa mga action, lima yan. Lima nga nagtulong-tulong doon. Bagsak si Ryota. At si Aqua ay pumunta na rin doon. Ang dami nangyari. Ang daming nagpakbakan pero ang ending, dalawang XP laners pa rin ang bumagsak. Pero mo wala talaga nangyayari doon. Pero in this 2v3, in the mid lane mukhang hindi pa nga nila itutuloy. Summon Force na gamit na Antonio, nakahuli! Ay, naku po si Kusei, napa-flicker na rin. Pwedeng habulin dito ni Chuck. Pero hindi yun ang goal nila. Ang goal nila ay i-burst ng mabilis itong turtle na ito. Pero ayaw nila tantanan yung top lane. Actually, hindi na nga nandun or wala nang doon si Atoy R. Kasi nakipagpalit na siya dito kay Jom. At malayang pagong ang kanilang makukuha. Alam, with this turtle, mukhang magiging even ball game na naman ang ating makikita. 7 minutes in, nakakatuwang isipin no, nag-evolve na tayo as a human species. Mula Esmeralda at Uranus, nakakita na tayo ngayon ng Pobius at Blue. Yun na nga may mga pagbabago talaga nakikita. Pero si Chuck, ata ang magiging punteriya of the Guardian. Ayun lang. Patras. Ay, pero nakasama si Nibor. Aqua with a kill. Grabe yun ha. Grabe yun, parang sumakay ng flight, nakalimutan mag-quarantine, may tala. Naibit-bit ginawang back dito si Nibor, ladies and gentlemen. Pero ito yung kagandahan talaga ng isang glue habang si Nibor ay umatras na nga rin lang. Si Light nasasalo niya yung dami ng sakit ng mga bobati mula dito kay Ukir. Oh. Ngayon si Nibor versus 2. Kailangan niya mag-split-split. Oh, Yung si Bat! Yung si Bat tumama doon kay Kusei! Papasukin din ng Doro dito sa pagkain damage sila. And yes sir! Atoy R with the kill. Hindi pa sila tapos dito kasi si Nibor din. Ang kanilang magiging punteriya. Wala na mga minions at mapapasag potentially yung Tori dun sa may bandang itaas. Napaka-aggressive ng pagpasok doon ng Omega. Alam nila na may pumupronta na kaya doon sa likod pumapasok si Antonio. And pati dito sa mid lane, biruin mo men, usually yung damage dealer yung nasa likod. Tapos ang umaabante, yung mga XP roamer. But in this game, yung Julian yung umaabante. Hindi sobrang siga talaga nila si Andoro ngayon. Pero sa plane, wala kay Irad. Pasok din si Atoy R. Sino muna mamamatay? Wala kagad yung Jolly dito ng Orange. Hindi Yota. na pa rin dito ang Sword. Nakadalawa na! Si Atoy R. Nibor, nag-split-split din. Sasali ba siya dito kay Andoro? Yes sir. Pero si Jose pinagtutulong-tulong na naman sa side. And Wow! And killing spree na si Andorion. Nakakuha ng triple kill naman si Ryota. At nabuhay pa nga. He goes down. Antonio with another kill and wipe out ang bungad ng RSG. Barangay, make some noise! Wow, ibang klase ang nakikita natin dito, ladies and gentlemen. Hindi ako makapaniwala. Jack Mamba pulling off that Gatot Kacha. Nakita natin sa Infinix Instant Replay. Lumikot kagad si Ryota eh. Nakuha nila yung jungler. Lumakas ang load dito ng Smart Omega. At the rest is history na eh. Oo, akala ko nga mapipitas na dito si Andorio. Ayun, Napakaganda nung pagsapi ng glue sa kanya pero naging pasensyoso naman yung mga kakampi niya. At the moment na nag-expire, Wow. ay pinakitaan pa tayo ng enhanced sword o yung second skill na parang malalaan silot na wawala sa mapa. Oo, no, yun yung paborito ng mga Julian user eh, no. Oo. Pero again, nakita natin sobrang crucial ng pagkakamatay ni Iradon and hindi na dapat maulit 'yon. Oo. Lalo na hawak ng Smart Omega. Level 1 Lord pa lang naman 'to, hindi pa ito yung dumadamba.
but still, may hawak silang mga Mega Minions, maaaring makontrol nila yung buong mapa na to. And medyo mahirap pa mag-split push dahil may katapat din silang Moskov na pwedeng tapatan yung Ling. And at this point, masasabi ko na yung Ling ay hindi pa kaya makipag 1v1, mas lalo na kung mapin down siya ng isang Moskov. Pero tingnan ano bang MPL fan comment natin? Grabe daw ang mga experience. Oo nga, parang kung mga swordsman yan, kaching, gumagano na yung mga espada. Wala talaga nagkakatamaan no? Kumbaga parang sa anime, 3 episodes na ang nakalipas, Oo. nagwa 1v1 pa rin sila. Oo, yun yung mga matagalan. Wait lang, Irad. Naku, naabutan siya ni Jack Mamba. Doon sa pagkakataon na iyon. And Smart Omega, pagkakataon na rin nila Tumore dito sa may bandang gitna. Nibor na pagamit ka agad ng split B. What a block by Chuck Mamba. Lumilipad pa lang, nahila na pababa. Parang Lebron na umabol sa gusto lang lumiap eh. Na-imagine mo, parang siyang bangga doon sinungkit bigla. Okay na, si Light ay maatras na nga rin. Sakit ng mga tagos jutsu dito ni Jom. Oh men, yung Moskov, isa rin yun sa mga kailangan iwasan for RSG. Kapag bumanat na ng marami, hindi ka pwede sa harap. Naku, ito na ata yung pagsugod dito ng Smart Omega. Chaco secured na Wow. yung Ore dun sa may bandang gitna. Ayun, oh. Ngayon, transition naman sa may bottom lane. Pero critical ang buhay dito ni Jack Mamba. Meron pa rin naman siyang Avatar of the Nibor? Guardian. Si Nibor, likod ng kanyang Nibor? Nibor! At dito na si Jack Mamba. Ngayon na-pin down siya and Jong with a kill. Habang lumalayo na rin muna dito. Woy! Pero andun, yung checker play. Mamamatay si Andoryu. At nahanap na ni Light yung play na pwedeng magpabaliktad ng larong ito. Hanapin si Andoryu at ibigay ang pinakaunang death right before Lord. Ibig sabihin nito ay pwede pa silang makapwesto around that Lord area at kailangan pa maghintay ng Omega kay Andoryu. Oo, no, pero ang nakakatakot na parte dito, again, nagsisimula pa na. Kung papunta pa lang tayo sa exciting part, Oo. 11-minute mark ng laban. Pero balikan muna natin yung Infinix instant replay. Ang ganda ng ejector play, look at that. Kumbaga hinintay na lang niya pagkatalo biglang inangat. Oo, sinanibang pa nga ni Libor dun eh. Kumbaga, iniyan venerasyon niya si si Andoryu. Binalibag, umabot na doon sa base. Oo. And ito na, the Lord. This is a Luminous Lord. Yep. Ito na yung dumadambang Lord. At mukhang makakapwesto naman ang parehas na kupunan. Omega with good bush control. At masasabi rin yan para sa RSG. And in terms of battle spell, si Aqua ay may flicker pa. Pero si Jom ay mahirap hawakan kung hindi mananakot. Oo, kailangan nila ng panghawak talaga dyan. And sino ba magiging option si Light? Even si Chuck! Libor. Pero andito si Chuck Mamba. Napatras ka agad. Ito nga si Aqua. Habang si Libor na pa-split na nga rin. Pero si Jom, narito na. Andun yung mga normalize. Irad! Hindi pa nakasalip si Libor. Si Irad ay makakuha ng isang kill. Habang si Irad yung mamamatay din. Ako, ano magiging call dito ng RSG? Iaatras na nila. Dahil wala ang kanilang main na jungler. Rundown daw magiging call. At ako yung R. Pwede pa siya sumugod dito. Pero kakalma muna ang Smart Omega. What a call coming in from Chuck Mamba. Nakita niya nasa masikip na iskinita. Agaran siyang nag-Avatar of the Guardian. At rekta pasok na ang call ng Omega. Papasok na ang Smart Omega dito sa likod. Wala na pakialam sa mga tore dito si Andrew. Pero masakit talaga yung damage. Light! Ngayon, si Light! Siya magiging ilaw pero nagbutihan na ata. Ngayon, yung mga minions ay meron pa at pinibase lock na. Smart Omega. Clean sweep. Omega debuting the Gatot Kacha Season 6 fan.